Hello po sa inyo. I hope you are doing well po and this is your daily gabay. Bawat zodiac sign po ay merong kanya-kanyang reading pa rin. So, pakicheck na lang po ng sign ninyo sa timestamps po below the video para diretso na po kayo sa reading ng sign ninyo. Thank you po. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, paunang mensahe po ninyo ay strength. Ayan. So, kailangan siguro ninyo sa ngayon na buhayin ang inyong inner strength and courage para magkaroon kayo ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay. Pwedeng meron dito ang siguro challenging situation na maaaring kakaharapin ang iba sa inyo rito. Pwede rin naman na simple lang pero kailangan na maglakas ng loob kayo para hindi na kayo magsayang ng marami pang oras at agad-agad maharap ninyo, masolve ninyo or ma-address ninyo kung ano man ang sitwasyon. Okay? Pwede rin ang iba sa inyo rito, baka kayo ay nagkukulang sa tiwala sa sarili, kaya siguro kayo nagdududa sa sarili ninyo at kayo ay napaghihinaan ng loob. Kaya ang panawagan sa inyo, lakasan ninyo ang inyong loob. No? Lahat tayo innate sa atin ang inner strength at ang courage. Pero yun lang, ang iba talaga napaghihinaan ng loob. Kaya ayun, na nagho-hold back, no? Nagho-hold back sa kung ano man ang gusto nilang gawin. Kaya in your case, Aries, buhayin ninyo ito kasi sayang ng pagkakataon na meron kayo. Pwede kasi na meron ding merong opportunity, 'di ba? Hindi ninyo makuha, hindi ninyo ma-check kasi nanghihina o napaghihinaan kayo ng loob or pwedeng may challenging situation, 'di ba? So kung meron man, lakasan ninyo ang loob para maharap ninyo agad ito at ma-address agad ninyo. So ma-solve ninyo agad, no? So what else? We have the Seven of Swords. So warning ito sa inyo na mag-iingat kayo. Be careful of whom you deal with. Be careful and be aware sa kung ano yung mga impormasyon na nilalabas ninyo. Be careful and be aware sa mga sinishare ninyo sa ibang tao. Kasi there could be kasinungalingan, there could be panloloko, there could be um, manipulation, no? Sa paligid ninyo. Kaya don't allow other people to use your words or gamitin ang mga bagay na sarili ninyo na meron kayo para sa kanilang mga plano, no? So mag-iingat po kayo because there could be a lot of negativity, no, or negative people around you na po pwedeng nag-aantay lang ng tamang pagkakataon, no, para sila ay makapanloko, para sila ay makapagnakaw, para sila ay makapag-take advantage sa iyo. Alright? So, what else? We have the Ten of Cups. Ayan. So, sa Ten of Cups, this is a happy family. This is domestic happiness. This is domestic bliss. You know, maaari ng iba sa inyo rito, merong, maaari ng iba sa inyo merong siguro kagalit, kaaway in the past and ngayon this is the time, no, na maaaring kayo ay kayo ay magbabati na, kayo ay magkakaayos na, kaya magiging maganda na ang samahan ninyong muli, no? This is the time also na siguro magkakaroon na kayo ng contentment, magkakaroon na kayo ng fulfillment, no? Kasi siguro kung ano man ang mga gusto ninyo or wants ninyo or needs ninyo, yan ay siguro
napoprovide mo na din para sa lahat ng miyembro ng iyong pamilya, kaya masaya, no? Stable na, kumbaga. At maganda rin, no? Siguro yung samahan ng bawat isa sa inyo sa ngayon, no? Nagkakaintindihan at nagmamahalan. So, good luck sa'yo, Aries. Tignan natin kung ano final message ninyo for today. We have a look at the clouds to see the answer you seek from your angels. Ayan, so siguro kinakausap ninyo ang inyong mga angels, nagdadasal kayo sa kanila at yung sagot nila sa iyo, no? Ipapakita nila yan through cloud formation. Kaya kapag tumingala kayo sa sky, maaari na makita na ninyo yan. Kung ano man ang tanong ninyo sa kanila, maaaring yan ay makita ninyo sa taas, no? Sa sky, naka-form. Baka mayroon din image of kung ano ang makikita ninyo sa clouds. So, kung hindi rin ninyo alam kung anong ibig sabihin no, paki-check na lang, i-google po ninyo yan. Kasi kung ano man ang form na makikita ninyo, kunyari, may makikita kayo kahit anong bagay. Sometimes, animals, no, yung pinapakita nila sa clouds. So, or anything, i-google ninyo, search ninyo kung ano yung spiritual meaning nun, na kung anong image ang makikita ninyo sa clouds para malaman ninyo kung ano yung mensahe para sa inyo. Okay? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages ni Taurus. We have the Six of Pentacles. Ayan. So, this is about prosperity and abundance. Merong perang dadating, merong financial blessings na dadating sa buhay ninyo, Taurus, at this time. Pwedeng regalo yan, pwedeng tulong yan, pwedeng pinagtrabahuan ninyo yan. So, depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is amount of money that's coming your way. Okay? So, also, this is about stability. So, baka ngayon magkakaroon na kayo ng stability, lalo-lalo na pagdating sa pera since this is a pentacle energy. Kaya, good luck sa'yo. So, what else we have? As another 6. Wow, Toro. So, this is synchronicity. Meron tayong dalawang 6. So, I suggest, pakitignan po ninyo, i-google po ninyo. Ano po ang ibig sabihin ng number 66? Angel number 66 for more guidance. Kasi there is an extra message or extra information na gusto ng universe na mabasa ninyo dyan, ano? That may help your situation sa ngayon. So, yung 6 of Cups also, this is reminiscing, no? Ang iba sa inyo, recalling, reminiscing your past, maaring naaalala ninyo ngayon yung mga mahal ninyo sa buhay, maaring naiisip mo sila, namimiss mo sila, pwedeng nasa ibang lugar ka, malayo ka sa kanila, kaya ngayon namimiss mo sila, nagmumuni-muni ka, maaaring nagsisenti ka at nag-emote, no? At sila yung naaalala mo. Sila'y namimiss mo, no? So, pwede rin na meron ditong pagbabalik, no? Pwedeng kayo ay uuwi, no? Maaaring kayo ay uuwi sa mahal ninyo sa buhay dahil namimiss mo sila, baka kayo ay magbabakasyon, no? Pwedeng gano'n. So, travel is also imminent dito for some of you. Kaya good luck po. We have Knight of Cups. Ayan. At ito, gusto pang lumabas. So, yun. Pwede rin, ano, na yung pagbabalik na to could be pagbabalik sa inyo ng someone nagkaroon kayo ng history with in the past. Pwedeng meron kayo ritong ex, no? Pwedeng ex-jowa ninyo or pwedeng ex-kaibigan
na po pwedeng mag-encounter muli kayo or maaaring makipag-communicate siya sa'yo muli at baka gusto nitong bumalik muli sa buhay ninyo. So po pwedeng may magta-try dito, no, na bumalik sa inyo. Kaya meron tayong Knight of Cups. So, po pwede, no, kunyari, kung kayo ay single pa at mayroong magbabalik, no, na ex ninyo, posible, no, na yung taong ito mag-o-offer ng love pa rin sa'yo. Gustong makipagbalikan sa'yo, po pwedeng gano'n. Kasi si Knight of Cups, this is an offer. So, po pwedeng merong mag-o-offer sa'yo ng love. Pwede rin naman, nakaibigan mo to, mag-o-offer muli siya ng kanyang friendship. Baka siya kung saan man naputo lang inyong relasyon bilang magkaibigan, baka ang taong ito is going to try, no, to convince you na sige na, 'di ba? Maging magkaibigan na muli tayo, something like that. Okay? Or pwede rin na totally bago itong taong ito. Pwede rin na meron kayong mamimit talaga na bagong person dito na magpapahayag ng kanyang pag-ibig sa iyo, ng romantic interest sa iyo. So, that's also possible. Meron din magandang balita na pwedeng dumating dito sa buhay ninyo. Ano? So, depende yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng maging about relationship, pwedeng maging about money. With the Ten of Swords dito, this is an ending and beginning energy. So, mayroon kayong tatapusin na dito. So, pwede, no? So, pwede na yung ex ninyo, no? Pwede na yung ex ninyo na magta-try na bumalik sa inyo or mag-try na makipag-reconcile sa inyo. Maaaring yan ay pwedeng kukunin, pwedeng i-entertainin mong muli yung taong ito, pwede rin na hindi. Pwede rin na ngayon mas lalong mararamdaman ninyo na ay hindi, no? Now is the end talaga. Pwedeng tutuldukan mo na ngayon talaga. Definitely, baka ngayon mas lalo mong mapagdesisyonan, no? Kasi baka hindi kayo nagkaroon ng formal na breakup ng taong ito, kaya maaaring ngayon, no, sa kanyang pagpapahayag ng kanyang interest muli sa inyo, baka ngayon mo mapagdedesisyonan na wala ka na talagang gusto sa kanya, wala ka ng pagmamahal sa kanya, yung gano'n. So baka, no, mag-move on ka na from that person sa ngayon. Baka ngayon mo marirealize yun. No? Kaya po pwedeng ganun ang ganap. Kaya there is a moving on, no, dito. Merong move on na sa inyo, meron ng pagdedesisyon na this is it, no? This is the time na ma-figure out mo na wala na siyang halaga sa iyo or wala ka na talagang pagtingin sa kanya, no? Kaya mag-move on ka na from whatever sakit, no, or sa relasyon ninyo mismo. Kasi baka nasaktan kayo ng taong ito in the past, no? At baka ngayon, diba, talagang ayaw mo na sa kanya. So, we have your family needs you right now. Call upon your angels to give you strength. So, baka nasa malayong lugar talaga kayo, no? Baka nasa malayong lugar kayo and maybe parang matagal na siguro kayong hindi nagkakaroon ng communication with your family, kaya hindi mo na alam kung anong mga nangyayari sa kanila, no? Kaya pwede, no, na ngayon kayo ay uuwi, pwedeng kayo ay bibisita because you can feel, no, na your family needs you. Or pwedeng merong tatawag sa iyo, merong mag-message sa iyo na kailangan ka nila. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang paunang mensahe ni Gemini. We have the Hermit. Ayan. So,
Pwede, no, na ang iba sa inyo, Gemini, is going to seek for help, no, from other people. Pwedeng kayo ay gahanap ng makakapag-advise sa inyo. Maaaring meron kayong sitwasyon na medyo naguguluhan or hindi kayo sigurado of the path that you are heading. Kaya siguro kayo ay magsasangguni, no, or magkakausap or lalapit kayo sa kung sino man na lagi siguro ninyong nilalapitan, lagi ninyong hinihinga ng tulong, no? Something like that. Pwede rin na ang iba sa inyo dito is being asked to put yourself in solitude, no? Kailangan ninyo na magmuni-muni, kailangan ninyo na mag-isip-isip para mahanap ninyo yung enlightenment or yung liwanag na you are seeking. Okay, Gemini? So good luck sa iyo dyan. And by the way, I would like to say hi muna and shout out sa ating beloved channel member na si Alexander Turalba 3777. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel at maraming salamat din sa mga donasyon na pinapadala niyo po ninyo through Super Thanks. Maraming salamat and God bless you more. Wow, blessings, no? Paparating, Gemini, we have 9 of Cups. Yung wishes ninyo might come to fruition. So, yung heart's desires ninyo, maaring yan ay makukuha mo na, magiging masaya ka, at ibibigay na sa iyo ng universe yan. No? Kung ano man yung mga minimithi ninyo, maaring yan ay ibibigay na sa iyo. Kaya sobrang saya. You will be filled with joy and happiness. At this time, this also signify that there will be success sa inyo. Pwedeng tagumpayan pagdating sa inyong finances. Pwede rin na ito ay tawag dito, falling in love, no? Baka ang iba sa inyo, kung kayo ay single pa, baka kayo ngayon ay mai-in love, no? Baka mahahanap nyo na dito yung inyong a person, kumbaga. So, what else? We have 9 of Swords. Nag-worry kayo. Ano ang pinag-worryhan ninyo? You know, wag na sana, no? Wag na ninyong ituloy pa kung ano man ang pinag-worryhan ninyo. Kasi that can sabotage this energy. No? Yung negative energy na yan will attract more negativity into your life rather than yung swerteng ito. Diba? Kaya, as much as possible, i-transmute ninyo into something positive, na think positive and feel positive kayo, rather than mamroblema kayo, rather than stressin ninyo yung sarili ninyo, rather than malungkot kayo. Okay? Transmute that into something positive para positibo ang makuha ninyong energy. Positibo ang i-match ng universe, no, na ganap sa buhay ninyo. Okay? Kasi baka meron din kayong mga takot na nararamdaman, diba? Always remember na kung takot ang mamamayanan sa isip at sa puso ninyo, you will be held back, no? Instead na mag-move forward kayo, imbes na mag-take action kayo, mapipigilan kayo, no? Kasi mas mangingibabaw, no, yung takot, diba? Kaya wag ninyong pagdudahan ang sarili ninyo, wag ninyong pagdudahan ang mga plano ninyo or yung mga kakayanan ninyo, lalo na kasi that's just going to sabotage your good plans, no, your beautiful ideas, diba? At saka itong mga energy na to na ganyang kagaganda, you know, masasabotage lang yan if you are going to dwell on whatever this is na kinakatakutan ninyo or whatever that is na pinoproblema ninyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa yung kung ano final message ninyo. Gemini. Listen to your own inner voice. Your knowledge is within you. Okay? So, alam mo, you are aware. Your soul knows. No? Your soul knows kung ano yung mga sagot dyan sa tanong mo. Your soul knows kung ano yung tama, yung dapat na isipin or gawin ninyo. So, pakinggan ninyo yung inyong inner voice. Pakinggan ninyo yung parang yun yung sinasabi natin konsensya, 'di ba? Pakinggan ninyo yon kasi
alam mo kung ano ang tama, alam mo kung ano ang dapat. Maaaring nag-overthink ka lang, nag-overanalyze ka sa mga bagay-bagay, kaya nililito mo yung sarili mo. Okay? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo. We have Ace of Wands. Ayan. So, napakaganda ni Ace of Wands kasi this is a new beginning energy. This is a new beginning energy, and this is this could be a new beginning in career, in business, in trabaho. This is something new na mapapalago ninyo. This is something new that you are passionate about. Gustong-gusto ninyong gawin ang bagay na to. Kaya pagdating ng opportunity na to, you're definitely going to grab that, no? Kaya napakaganda. So, meron din mga magagandang balita na paparating sa inyo, Cancer. Kaya kung ano man yan, good luck sa iyo and congrats, okay? So, what else? We have the Hanged Man. Ayan. So, Hanged Man is time, no? Para kayo ay magnilay-nilay, time para kayo ay magmuni-muni. There is some kind of sacrifice siguro na gagawin kayo, or pwedeng yan ang ginagawa nyo na, no? At ngayon, baka mas marami pa kayong kailangang isakripisyo, no? Yun ang napipick up ko dito. This is also a time na parang magta-time out muna kayo sa mga ginagawa ninyo. This is a time that you are going to take a rest, take a step back sa kung anong pinagkakaabalahan ninyo para kayo ay makapag-contemplate, makapag-isip-isip, makapag-nilay-nilay, and kasi siguro baka pagod talaga kayo, pero maaaring hindi ninyo yan, hindi ninyo pinapansin ang sarili ninyo. No? Na parang nag-ano na sa inyo, tumatawag na ang sarili ninyo na kayo ay magpahinga din, no? So ngayon, pwedeng papansinin mo na yan. We have Queen of Swords. Ayan, so pwede na ang iba sa inyo rito, no? You are going to be truthful, no, sa sarili ninyo. Maybe you're going to realize now na importante na maging honest kayo sa sarili ninyo. Importante maging honest kayo sa kung ano yung gusto ninyo, 'di ba? Kasi baka in the past lagi ninyong pinagbibigyan, no, ang ibang tao, lagi kayong nagsasakripisyo para sa ibang tao. Pero ngayon siguro maaaring ma-realize ninyo na it's about time na para gawin nyo naman kung ano yung makakabuti para sa sarili ninyo. Maaaring ngayon also baka ma-realize ninyo it's about time na din para maging honest ka sa sarili mo at gawin mo kung ano naman yung gusto mo para sa sarili mo, no? So, tingnan natin kung ano ang inyong final message. You are what you think. So, think positive thoughts. Okay? Kasi manifestation ito. Yung nakikita mo sa inyong 3D reality sa buhay ninyo. Ito yung complete manifestation, or parang mini-mirror ninyo. No? Kung ano nakikita mo sa 3D reality mo, yan ang laman ng isip mo. No? Yan ang naging ideya mo. Yan ang naging action mo. Kaya yun ang nangyayari sa buhay ninyo. Kaya, think positive thoughts para maging maganda, no? Ang magiging sitwasyon ninyo sa inyong 3D reality. Kasi, di ba, kung ano nga yung iniisip natin, yun ang nararamdaman natin, yun ang nagiging action natin, at yun ang nagiging bunga. Kung ano na yung nakikita ninyo sa buhay ninyo, yan ang resulta ng pag-iisip ninyo. Diba? Kaya kailangan na positibo lang isipin natin. Positibo lang ang ilagay natin sa isip natin para maganda ang kakalabasan.
Listen to your own inner voice. Your knowledge is within you. No? You know. Your soul knows what's best for you. Your soul knows kung ano yung mga sagot sa mga tanong mo. You just have to listen to yourself. You just have to listen to your inner voice. Ito yung parang sinasabi natin, konsensya. No? Makinig kayo sa konsensya ninyo. Yung ganon. No? Because you know. No? You know within yourself. No? What is best for you. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo, Three of Cups, which is a celebratory energy. Okay? This is a time of celebration and joy. And po pwede rin na meron ditong okasyon kayong celebrate, meron kayong milestone sa buhay na celebrate, may achievement, may accomplishment. Po pwede rin na reunion ito ng magkakapamilya, magkakaibigan, you know, something like that. So, may social gathering na pwedeng attendan kayo, no? Socialization, yung ganon. Baka rin, meron kayong mga bagong kaibigan, no? Meron kayong pagkikita-kita ng dati ninyong mga kaibigan. So, pwede rin na ganun. So, what else we have? The King of Cups. Ayan. So, si King of Cups, this is someone na very compassionate, very intuitive, very sensitive, very mature, mag-isip, no? Or mature ang kanyang emotionally matured siya, yung ganon. Very caring, maalaga, no? Mapasensya yung ganon. So, pwede na you are going to embody the energy of King of Cups, or pwede rin na you are going to be dealing with someone na katulad ni King of Cups. This could be Cancer, Scorpio, Pisces sign, no? That you are going to be dealing with. So, I also have strength. Yan. Kailangan mo na magpakatatag. Tibayan lang ang inyong loob. Baka narinig ko natatakot. So, baka may mga pangyayari rito na kinakatakutan ninyo. So, don't fear. Kasi alam naman ninyo na God is always with us. Diba? Magtiwala lang kayo. Have faith. No? Keep your hope and faith alive lagi, kahit ano man ang sitwasyon ninyo sa buhay. At laging nagdadasal, no? Laging nagdadasal para mawala yung takot na nararamdaman ninyo. Pwede na meron kayong mga sitwasyon dito na siguro challenging, na kailangan ninyong harapin. Pwedeng may problema, pwedeng may mga issues kayo, no, sa buhay na kailangan ninyong i-address, no, at baka napanghihinaan kayo ng loob, something like that, no. So, lakas lang ng loob, no, kailangan mo ngayon. Tibayan mo ang inyong dibdib, okay? Kasi unang-una, hindi ka bibigyan ng problema, hindi ka bibigyan ng mga obstacles sa buhay na hindi mo kaya, no. Lahat yan na nangyayari sa buhay natin, para sa atin yan, kaya mo yan. O, katulad ng iba, kung kaya nga ng iba, diba, na solusyonan ang problema nila, kaya ng iba kaya ng iba na, ang tawag dito, kaya ng iba na solusyonan ang kanilang problema. Ganun ka din. Makakaya mo din yon. Kaya wag kayong mag-alala. Wag kang matakot, no? Lakasan mo lang ang iyong loob. Tibayan mo ang inyong loob. Okay? So, what else? We have 6 of Pentacles. Ayan. So, this is about stability, no? This is about stability. This is about prosperity and abundance. So, one day, magkakaroon ka ng abundance, magkakaroon ka ng pera, meron ditong dadating na mga financial blessings or financial opportunities, no, sa buhay ninyo. At magkakaroon ka ng pagkakataon na mabayaran mo mga utang mo, magkakaroon ka ng pagkakataon na makapag-save ka pa, and at the same time ma-address mo kung ano yung kailangan mong ma-address, no, kung anong kailangan mong bayaran, no, yung mga ganon. Kaya laban lang, kapit lang sa buhay, kasi kung ano man yung kailangan ninyo, you know, God will provide, diba? Lagi nating dadasalin, ano, na God provides,
at God is the source of all our supplies. So what else? The signs you are receiving are messages from your angels. So baka aware kayo na meron kayong mga signs na nakikita, meron kayong mga signs na nararamdaman ninyo na that is a sign for you. Maaaring yan ay go signal sa iyo, maaaring yan ay nagdadasal ka for a specific sign or whatsoever. So yun, no? Na sinasabi dito sa inyo na yung mga signs na yan na nare-receive ninyo, those are messages from your angels. And saan manggagaling yan? Ano? Yung mga angels natin, sugo yan sa atin ng Panginoon. You know, kaya that could be the answer to your questions, or that could be the answer sa mga hinihingi ninyo. No? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message in your Virgo, napakaganda. We have the Sun energy. So, this is very optimistic, very positive, very, very lucky, no, and fortunate, no, ang mensaheng ito para sa iyo. Mababalot ka ngayon ng liwanag. The sun is going to shed its light in your life. Hindi lang yan sa isang parte ng buhay ninyo, but that could be in all areas of life. O pwedeng kayo ay siswertehin na sa ngayon. No? Po pwedeng ngayon kayo ay magiging things are going well, no, in your life. Kaya punong-puno kayo ng positivity, punong-puno kayo ng kagandahan, kaluwagan, success, no, sa buhay. This is good fortune as well. Kaya mayroong mga tagumpay na makakamit kayo sa ngayon. Merong mga successes na may encounter din kayo sa ngayon. Okay? So, pwede, no, na yung kung may mga problema kayo, pinagdadaanan, no, maaaring yan ay masolusyonan na sa ngayon. Maaaring ngayon, mahanapan nyo na yan ng way out, no, yung mga problema na yan, yung mga tawag dito, obstacles na yan, mahahanapan nyo na yan ng way out. Okay? So, possible din, Virgo, na gaganda na rin yung inyong pakiramdam. Now, physically, baka magkakaroon na din ng healing, no? Na mararamdaman kayo. Kung ano man ang mga physical ailments, physical problems na pwedeng pinagdadaanan ninyo, that also siguro that will be solved na din sa ngayon. Okay? So, we have the Four of Swords. Ayan. So, Four of Swords, pahinga. Okay, Virgo? Baka kayo ay nai-stress na. Baka marami na kayong pinagbuburehan, marami na kayong iniisip, marami kayong kapaguran, ano, baka ang dami-dami ninyong ginagawa, baka ang dami-dami ninyong pinagkakaabalahan. Okay? So, don't allow yourself, no, to be energy drained, kasi deserve naman ninyo ang pahinga, deserve din naman ninyo ang magandang pakiramdam. Okay? Kaya alagaan ninyo yung inyong sarili, take care of yourself so that you can also take care of other people sa paligid ninyo. Okay? So, what else? We have the Queen of Pentacles. Baka kayo ay isang nanay na, and kaya siguro kayo napapagod, no? Kasi siguro talagang hands-on kayo sa pag-aalaga ng inyong pamilya. You're taking care of everything, no? So, siguro you are taking care of everyone and everything sa buhay ninyo. Diba? Baka kayo pa rin yung nag-aalaga, kayo nagluluto, kayong nagliligpit, baka ganon, nag-aalaga pa kayo hands-on sa kanila, and at the same time, nagtatrabaho pa rin kayo, diba? Kasi you are also providing financially sa inyong pamilya. So, that is possible. No? Kaya siguro kayo napapagod. Kaya siguro ngayon, baka wag naman sana, no, na kayo'y ma-burnout. Meron din ako na pick up dito na baka kayo ay aside from taking care of your own family,
of your own children or naalagaan mo yung sarili mong asawa din, baka, no, you are also taking care of your mom. Baka ikaw ang nag-aalaga ng nanay mo. Baka yung mama mo ay under your care, no? Yun din na na-pick up ko agad dito. And also, Virgo, Queen of Pentacles is about wealth. No? So, baka meron din ditong financial gain na paparating. Baka kayo ay magkakaroon ng kita, extrang kita, magkakaroon kayo ng trabaho or magkakaroon ng financial blessings, no, na dadating sa inyo. Hindi malayong mangyari yon, no, na magkaroon kayo ng prosperity and abundance dito kasi meron din tayong the sun energy, which is also about wealth, which is also about financial success, material success, no? Kaya hindi malayo, no, na magkaroon talaga kayo ng tagumpay pagdating sa kaperahan, no, or meron dadating na pera sa inyo. So, what else? We have your dream is a message from your loved ones. Wow. So, meron siguro lately, no, nagkaroon kayo ng siguro nagkaroon kayo ng panaginip, no? Baka nagkaroon kayo ng panaginip and maybe yan ay mensahe, no, ng inyong mahal sa buhay. Pupwede rin na mga ngayon, in the next few days, baka kayo ay magkaroon ng panaginip and yan ay mensahe yan sa iyo ng mahal ninyo sa buhay. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, Libra, by the way, before I start po, I would like to say hi and shout out po sa ating channel member, beloved channel member na si Maria Yui 3981. Maraming salamat po for your support sa channel and also sa inyong patuloy po na pagpapadala ng donation sa akin. Maraming salamat. God bless you more po. So, yung first message ninyo, we have the Five of Wands. Ayan. So, baka meron kayong conflict, no, with another person. Baka may hindi kayo pagkakaintindihan with another person dito. Pwedeng sa pamilya yan, pwedeng sa trabaho. Baka may rivalry, no, na nagaganap. Minsan din sa pamilya, nagkakaroon din tayo na rivalry, diba? Lalo na sa mga kapatid or ibang kapamilya. Sa trabaho, ganun din, no? Baka mayroon kayong posisyon na ina-applyan sa trabaho. Or baka meron kayong promotion, no, na in-award na sa inyo at baka merong ibang katrabaho kayo na interesado din sa ganon, kaya parang nagkakaroon kayo ngayon ng friction between each other, no? So, pwedeng ganon. But, this is 5 and 5 resonates with change, kaya huwag kayong mag-alala, that's going to change then, no? Magbabago yung inyong situation for the better. Siguro kailangan lang na pahupain muna, no, yung tension, pahupain muna yung galit, pahupain muna yung tawag dito, yung emosyon, no, ng mga taong ito sa paligid ninyo. Okay? So, your next message is the Tower, which is a sudden change. So, mayroong biglaang pagbabago dito na magaganap sa buhay ninyo. And that could be related to anything. No? That could be related to anything, depende sa inyong sitwasyon. That could be related to career. No? Baka may pagbabago dito sa inyong karera. Baka magkakaroon ng pagbabago sa inyong trabaho. Baka magkakaroon kayo dito ng pagbabago sa ibang sitwasyon ninyo sa buhay, no? Kaya maging lang kayo Libra, maging mapagmatsyag, maging observant kayo sa mga nangyayari sa buhay ninyo, okay? Kasi hindi ninyo rin ito kagustuhan eh. This is not what you want, no? Pero ito mangyayari kasi divine timing has come. Kailangan nang mangyari ito. Kailangan nang maganap ito, no? Kaya kailangan nating maging handa lang for anything, okay? Si High Priestess naman, this is about intuition. So, hindi kayo papabayaan ng Divine Universe. You're being guided, no? You are being
enlightened dito, no? Pinapadalhan kayo rito ng oportunidad, I mean ng ng guidance, enlightenment, visions, mga ganun, signs. Pinapadalhan kayo ng universe niyan para gabayan kayo kung ano na ang dapat ninyong gawin. What are the things that you need to look into? What are the things that you need to focus on? Yung mga ganon. Okay? Kaya, huwag kayong matakot, no? At kung ano man ang mga gusto ninyong mangyari sa ngayon, you will be sent guidance ng universe. Kaya dapat na pag nakikinig kayo sa intuition ninyo, kasi your intuition will send you a sign, no? Kung yan ay talagang para sa'yo, or kung yan ay para sa'yo, papadalhan ka ng universe ng mga oportunidad para magawa mo ito, para makamit mo ito. Okay? So, final message ninyo, if it doesn't feel right, then the answer is no. Ayan. So, mararamdaman ninyo kung yan ay talagang para sa'yo, mararamdaman ninyo if it is meant for you talaga, at yun ay tama or dapat ng pag-aabalahan ninyo ngayon, bigyan ng pansin. Kasi makikita ninyo, mapapansin ninyo na things are going smoothly. There will be opportunities that will come towards you. There are opportunities that, magkakaroon kayo ng opportunity na maanuhan, na makuha ninyo ang mga yon easily, no? Hindi kayo mahihirapan, kumbaga. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, Scorpio, pauna mensahe po ninyo, we have 3 of Wands. So, 3 of Wands is a victory. This is a good fortune energy. So, siswertehin kayo ngayon. Mababalot kayo ng swerte. There are good luck and good fortune, no, nalalapit sa inyo sa ngayon, nababalot sa inyo sa ngayon. Okay? Pupwede rin na ang iba sa inyo dito is going to travel. Baka yung travel na to is going somewhere, pupwedeng abroad, no, pupwedeng outside the country, pupwedeng ganon. So, this is also about prosperity. Kaya magkakaroon din kayo dito ng pagkakataon na magkaroon ng magandang pasok ng pera. No? So, siguro this is going to come, yung swerte sa pera, no? Dadating yan. At regardless no, sa kung saan ito magagaling, but definitely, that is giving you an opportunity na maging maluwag, kayo pagdating sa inyong pera. Alright? So, there's also going to be good outcome, no? Sa magkakaroon ng mga magagandang resulta ang mga ginagawa ninyo rito or pinagtatrabahuan ninyo. We have the star. Wow, napakaganda. No? This is wishes coming true. No? Meron kayong mga dreams, meron kayong mga heart's desires that are coming to fruition sa ngayon. Magkakaroon kayo dito ng swerte pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Kaya you are very lucky, you're blessed. Kasi mapupunta na sa'yo, ibibigay na sa'yo na universe kung ano man yung mga minimithi ninyo, kung ano man yung mga gusto ninyo, no, na mangyari sa buhay ninyo. There is also contentment. No? There is contentment. There is a fulfillment as well, no, na makukuha kayo, mararamdaman kayo, no? So, what else? We have the judgment. Ayan, so mayroong decision na kailangan gawin si Scorpio, and yung decision na to is a major decision sa buhay ninyo, kaya kailangan na you need to be ready for anything. You need to be physically, mentally, and emotionally fit and ready para ito ay mabigyan ninyo ng pansin, mabigyan ninyo ng tuon, kumbaga, ang mga bagay na ito. Alright? So, also, pwede na meron na rin ditong mararamdaman kayong kapatawaran. Maaaring meron kayong mga nagkaroon ng kasamaan na loob in the past, may mga nakaaway kayo in the past. Now, you are going to be
forgiving those people, no? Magkakaroon na rin kayo ng pagpapatawad sa mga tao sa ngayon, no? Sa mga nakaalitan ninyo, mga tao na nagkaroon kayo ng hindi magandang sitwasyon with them, no? Wala nang yung mga nagkaroon ng away ba, no? So sa ngayon maaring magkakapatawaran na kayo. We have Four of Cups. Ayan. So, there is an offer, no? The universe has an offer para sa'yo. The universe is offering you something dito na maaring, ito na yung breakthrough ninyo. Maaring ito na yung para sa inyo. Ito na yung regalo sa inyo ng universe, yung ganon, no? Kaya kailangan na pansinin ninyo ito. Huwag na ninyo itong i-ignore. Diba? Huwag na ninyong sayangin ang pagkakataong ito na binibigay sa iyo. Right? So, tingnan natin kung ano pa ang final message ninyo. The signs you are receiving are messages from your angels. Ayan. So, may mga signs kayo na makukuha, marireceive sa ngayon at huwag kayong magdalawang isip or huwag ninyong ignorin yan, huwag ninyong deadmahin yan kasi mga mensahe yan sa iyo ng mga angels ninyo. No? And yung angels natin, diba, padala sa atin yan ng divine universe ng Panginoon. Kaya yung mga mensahe na yan, yan ay mensahe ng Panginoon na dinadaan niya through His messenger, yung mga angels natin. Okay? Kaya pakinggan niyo yan. Pay attention to it. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo is death energy. This is the end of the old and the start of the new. So, shedding old skin. Ito, Sagittarius. Ano yung mga old energies, old patterns, mga negative situations, people, aalisin mo na yan sa buhay mo sa ngayon. Gusto mo ng pagbabago rito. You want to change the course of your life. You want to create a beautiful rebirth sa buhay ninyo. No? So, siguro napapansin ninyo, nararamdaman ninyo na may mga bagay or tao na, alam mo yun, negative na lang ang hatid sa inyo na vibes. May mga sitwasyon na hindi mabuti or hindi maganda ang hatid na vibe sa inyo. Kaya po pwedeng yan ay aalisin mo na sa buhay mo. Kaya ngayon, may mga movement. There are changes, movement that you are going to do, sa ngayon. At gusto mo magkaroon ng magandang sitwasyon na ang buhay ninyo. So, at kung mga pagbabago ito, iba-iba yan, depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pamilya, relationship, it could be anything. And, pwedeng ito, babaguhin din ninyo. No? Yung feeling of entrapment, yung feeling controlled, you're feeling restricted, no? Pwedeng isa ito sa magigising ka na sa katotohanan na it's about time na for you to change this. Kasi baka marirealize mo din dito na, teka lang, diba? Parang iniisip ko lang ito. Hindi naman talaga to totoo, no? Parang illusion mo lang yon, no? Nasa isip mo lang. Diba? Pwedeng mo to ma-realize mo na ito sa ngayon. Kaya pwedeng ito yung babaguhin mo. Na pakiramdam mo, wala kang kalayaan, pakiramdam mo, restricted ka. Pero yung pala, sa isip mo lang yon. No? So, pwedeng ganun yan. At baka magigising ka sa katotohanan. Diba? Pwede, no? Pwedeng mangyari yan. Kasi, now is also the time that you are going to take time para makapag-isip, makapagmuni-muni, makapagnilay-nilay. You're going to give yourself time out sa kung ano ang inyong mga pinagkakabalahan at baka ma-realize mo ito. Diba? Baka ma-realize mo ito sa ngayon. Kaya, pwedeng ganun ang ganap dito. No? At pwede rin, no, Sagittarius, na reminder ito para sa inyo. Kasi possible na
pagod na kayo, energy drained na kayo, overwhelmed na kayo sa ginagawa ninyo, pero patuloy lang kayong na go, 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 go lang kayo lagi, no? And possible na sa ngayon, mapag-isip-isipan ninyo din yan, no? Habang kayo'y nagpapahinga, habang kayo'y nag-contemplate, yan, marirealize ninyo na it's about time na for you to change your life. It's about time na for you, no? To get on your feet, no? And take action, okay? Sa mga bagay na napipigilan kayong gawin. So, final message ni Sag. The signs you're receiving are messages from your angels. Ayan. So, ano ito? No? Sagittarius. Yung mga signs na maaring nare-receive ninyo sa ngayon, mga signs na nakikita ninyo, those are messages from your angels. No? At ang mga angels natin, sugo, di ba yan, ng Panginoon sa atin. Kaya pakinggan ninyo, huwag kayong magtaka, yung mga messages na yan, pagpaniwalaan ninyo, because those are messages from the divine. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At yung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Okay? So, tignan natin kung ano mga messages ninyo for today. We have the Emperor energy. Yan. So, this is a powerful figure. Maaring kayo yan, Capricorn. Baka you're embodying the energy of Emperor, na kayo ay isang boss, isa kayong manager, isa kayong CEO, yung ganon. Pwede na nasa position kayo of authority, no? Sarili ninyong kumpanya, or nagtatrabaho kayo for a company, or sa gobyerno, maaaring kayo ay nasa position of authority. Possible, ang iba sa inyo, baka you're going to be dealing with a person of authority. Sa ngayon, baka meron kayong mga transactions, meron kayong mga negotiations, meron kayong mga isasangguni sa mga taong nasa mataas na posisyon, no? Sa kanilang opisina. Pwedeng ganon. Pwede rin na this is promotion for some of you, no? Baka kayo ay mailalagay, no? I-appoint, no, sa isang position of authority. So, this is also about stability and focus. Kaya pwede na ang iba sa inyo dito also is going to focus on building laying a solid foundation on your stability pagdating lalo-lalo na sa pera at trabaho, karera, yung source of income ninyo, no? The Star, napakaganda. This is new beginning. So, baka magsisimula kayo ng bagong ganap sa buhay. You're going to start a new path, no? At kung ano man ang sisimulan ninyo rito bago, you will be led towards that path, no? Magliliwanag, no, yung daan mo papunta doon sa kung saan ka man dapat na, kung saan man itong new beginning, kasi the divine universe is going to illuminate that path para sa'yo. Ipapakita sa'yo, magliliwanag ang iyong daan papunta doon para makikita mo agad siya, no? You will be led towards that path. So, napakaganda. This is also about renewal, no? Merong pagbabagong buhay rito. Merong pagbabagong there is some kind of a rebirth, no, happening dito. Meron kang babaguhin sa buhay mo. Gustuhin mong mabago ang iyong sitwasyon, mabago ang path na dadaanan mo rito, no? Kaya yan ay tutulungan ka din, susuportahan ka din ng universe para mapunta ka dyan sa path na yan. This is also about wish fulfillment. Kaya pwedeng magkakaroon din kayo ng mga wishes na matutupad, no? You are going to come up, no, with a magkakaroon kayo ng tawag dito ng wishes that are coming true sa ngayon, no, Capricorn. Kaya good luck din sa iyo. So we also have 8 of swords, okay? So this is also feelings of entrapment. Feeling ninyo powerless kayo. Maaaring meron kayong kinakatakutan, maaaring meron kayong gustong gawin pero hindi ninyo magawa.
Kasi baka natatakot kayo or baka parang ano 'to, yung parang nagkukulang kayo ng tiwala sa inyong sarili kasi baka naniniwala kayo sa mga sinasabi sa inyo ng ibang tao, 'no? Baka meron ditong mga nag-iintriga sa'yo, 'no, at baka pinapaniwalaan mo 'yon. But, always remember na buhay niyo 'yan, eh, 'no? Buhay niyo 'yan, kayo 'yan, sa inyo 'yan. So, dapat mas kayo nakakaalam kung ano yung mas kayo ang nakakaalam ng sarili ninyo. Mas kilala niyo dapat yung sarili ninyo. Okay, Capricorn? Kaya pay attention. Okay? Pay attention ka diyan. So, tingnan natin kung ano pa yung mga messages para sa'yo. Okay? Tingnan natin kung ano mga mensahe para sa'yo rito, Capricorn. So, we have believe in miracles. Okay, magtiwala ka sa mga miracles, no? Kasi whatever it is that you believe in, no, yan ang mangyayari sa buhay mo. Kung naniniwala ka na may milagro, magme-milagro talaga ang universe sa'yo. Kung naniniwala ka magtatagumpay ka, ikaw ay talagang mapupunta sa tagumpay. Ganun lang yun. 'Di ba? Kung ano yung pinapaniwalaan natin, ano nasa puso natin, ano yung nasa isip natin. Definitely, that is what's going to happen in your life. Kaya, ano ka, dapat positibo ang papaniwalaan mo. Dapat mabuti, maganda ang papaniwalaan mo. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, we have Knight of Cups. Ayan. So, there is an offer. No? Aquarius, merong offer dito ng pag-ibig. Pwedeng may offer dito ng pakikipagkaibigan. Pwedeng may offer dito of apology. No? So, depende yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng lahat ng yan mangyari, di ba? Pwede rin naman na hindi. Alright? So, kanya-kanya tayo ng kaganapan sa buhay. At baka meron dito maliligaw sa inyo, especially if you're still single and you're still available. So, po pwedeng meron mag-o-offer sa inyo ng pag-ibig, meron manliligaw, merong mag-a-ask sa inyo na mag-ano kayo, mag-date, pwedeng ganon. Or pwede talagang merong nag-flirt dito sa inyo, no? Merong nagkaka-interest romantically. Pwede rin na meron dito ang gusto makipagkaibigan sa'yo. Merong magpapakilala or meron kang makikilala, no, na magiging kaibigan mo. Possible din na meron dito magsusorry sa'yo. Kung merong nakasakit ng inyong damdamin in the past, nagkagalit kayo, ganon, pwede, no, na meron kayong merong pagsusorry na magaganap. We have Emperor. Wow, stability, focus. Yan ang napakagandang mangyayari sa buhay ninyo. You will be focusing on laying a solid foundation, lalo-lalo na pagdating sa inyong karera, trabaho, source of income, negosyo, yung ganon. Pwede rin na may promotion kayo rito. No? Kung kayo nagtatrabaho, baka kayo mapopromote into a leadership role. Pwede rin na kayo ay mailalagay sa isang position of authority. Kung kayo nagtatrabaho din sa gobyerno, pwedeng ma-appoint kayo sa mas mataas na posisyon. Pwedeng ganon. Okay? So, good luck sa iyo dyan. Things are going to be back in order as well. No? Naisip ko lang, Aquarius, pwedeng sa ngayon may sasaayos mo na ang mga kaganapan sa buhay mo. Ma-fix mo na yung mga dati na pabayaan nyo, dati na neglect ninyong mga bagay-bagay ngayon. Maaaring yan ay maaasikaso mo na at maaayos mo na. Okay? Celebration. Ayan. So, pwedeng sa-celebrate ninyo rito yung promotion ninyo. Kung meron talagang promotion or meron mga milestone sa buhay na magaganap. Now, maybe that is what you're going to celebrate sa ngayon. Pwede rin na merong reunion. No? Merong pagkikita-kita dito ng mga magkakaibigan, magkakamag-anak, yung ganon, no? So, you are going to celebrate, no? Pwede rin na may imbitahan kayo dito sa mga birthday siguro, diba? Or pwedeng merong okasyon, kung ano man, achievement, accomplishments, ang kung sino man sa inyo. So, Chariot, travel. Ayan. So, pwedeng magta-travel ang iba sa inyo rito. Pwede rin na merong
merong tagumpay na naghihintay sa inyo rito, no? There is a success. Pupuwedeng yung ang iba sa inyo baka nagtagumpay na kayo sa kung anumang bagay na ginawa ninyo in the past at pupuwedeng yan ang dahilan ng inyong pagse-celebrate, no? So maybe you're going to celebrate with someone or a group of people, mga kaibigan, mga kapamilya, yung mga gano'n, okay? So that's really beautiful. So definitely there is change happening. No, baka may promotion kasi dito. So, maaaring yun ang area of life na magbabago dito, yung ano ninyo, yung position sa trabaho, yung pagkukuhanan ninyo ng pera, 'di ba? So, possible na ganun ang ganap dyan. Kaya, good luck po sa inyo. So, we have, be patient, all is well. Okay? Pasensya lang. Kailangan dito na magpasensya, matutong maghintay, matutong magpasensya. Kasi, hindi always remember na hindi lahat ng gugustuhin natin mangyayari. Sa timeline na gusto natin mangyari yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung mga inaasahan natin ay dadating. Diba? Kaya kailangan natin na maging pasensyoso at pasensyosa. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana pa nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Okay? Thank you. So, we have justice. Wow, justice will be served. Kung ano yung ipinaglalaban ninyo rito, Pisces, yan ay maaaring makatanggap nyo na ngayon. Maaaring yan ay makuha nyo na sa ngayon. Okay? Whatever it is that you deserve, yan ang paparating sa'yo. Ibibigay sa'yo kung ano ang para sa'yo. No? So, good luck sa'yo dyan, Pisces. Isa pa, kung meron kayong desisyon na kailangan gawin sa ngayon, maganda rito kasi kinukonsider nyo talaga, no? Kinukonsider ninyo na yan ay maging patas, no? Kinukonsider ninyo na gawin ang kung ano lang ang patas, kung ano lang yung tama, kung ano lang yung dapat, no? So which is really good. So what else? We have this 8 of cups, okay? So dito sa 8 of cups, this is departure energy. So may biyahe, may travel na gagawin si Pisces. You're going somewhere na maliwanag, no, ang buhay na naghihintay sa inyo. You're heading towards a place where there is hope, no? There is full of hope para sa iyo. You are moving towards a place na doon ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. Doon ninyo mas mapapakinabangan ang mga talents, skills, and gifts niyo. Doon kayo magkakaroon ng laya na makatulong sa maraming tao, magawa, makarry out ninyo kung ano yung mission sa buhay, ano yung purpose ninyo sa buhay, yung ganon. Okay? So, there is travel, definitely, relocation, possible, at kung ano kasi yung iiwanan ninyo dito, nagawa nyo na ang dapat ninyong gawin dyan, no? You have served your purpose in that situation already. Kaya ngayon, alam ninyo na wala na kayong magagawa pang, wala na kayong pwedeng gawin pa kasi nagawa nyo ng lahat. Pero gusto mo pa na marami ka pang magawa. Gusto mo pa na marami ka pang maitulong sa mga tao. Kaya you are leaving, no? You want to go somewhere, diba? Na marami ka pang magagawa para sa iba. Okay? So, good luck sa iyo. Maraming pagkakataon, may mga offers na dadating talaga, no? Kaya maaaring kayo ay maglalakas ng loob na naiwanan na ang sitwasyon na yan, bagay na yan, or tao na yan, kasi there is an offer, diba? Meron ng offer na binibigay sa'yo, meron ng lumalapit sa'yo, at ito na yung pagkakataon na kukunin mo. You're going to take advantage of this opportunity na habang nandiyan na yan, i-go mo na, diba? Kukunin mo na. Kasi maaari na this is a sign already para sa iyo na it's about time na for you to move on from that situation. Kaya eto na, binibigay na sa iyo kung ano ang bago na dapat mong pagkaabalahan, no? So there is definitely a change happening dito. There is movement, there is change, there is travel, no? Na
And you will be inspired a lot, no? Kasi siguro kung ano man ang offer din na dadating, nalalapit sa iyo, this could be something na ito talaga yung gustong-gusto mo din gawin. Maaaring this is a dream come true din para sa iyo na opportunity na ito. So, final message ninyo, if in doubt, ask for inspiration from above. Kung kayo'y nagdududa, no? Kung kayo'y nagdududa sa iniisip ninyo, kung kayo'y nagdududa sa plano ninyo, nagdududa kayo sa sarili ninyo, magdasal ka. Okay? Magdasal ka, ask for enlightenment from above, ask for guidance, kasi hindi ka naman papabayaan ng Panginoon. Diba? Hindi ka ilalagay sa isang sitwasyon ng Panginoon at hahayaan ka dyan mag-isa. Hindi. God brings us to a situation for a specific reason, for a specific purpose. Kaya kung hindi mo naiintindihan, no, kung nasaan ka ngayon, kung hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari sa buhay mo, magdasal ka, ask for enlightenment, ask for guidance, and God will provide that to you para maintindihan mo kung ano ang mga nangyayari sa buhay mo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.